Sa wakas, hayagang inihayag sa Washington kung anong eksaktong layunin ng pagpunta ng direktor ng Central Intelligence Agency ng Estados Unidos sa Moscow, kung sino ang kanyang nakatagpo doon at anong mga babala ang ipinasa niya kay Vladimir Putin. Sa Kremlin, sa totoo lang, sa wakas ay hayagan na ring naglabas ng pahayag tungkol sa pagbisitang ito. Ang direktor ng CIA na si John Redcliffe sa kanyang hindi inihayag na pagbisita sa Moscow ay nagbabala kay Vladimir Putin laban sa pag-atake sa mga bansa ng NATO dahil sa pagkakabalaho sa digmaan laban sa Ukraine. At ngayon, kinumpirma ito ng dalawang nangungunang publikasyong Amerikano, ang Wall Street Journal at Politico. Ang tinutukoy dito ay ang hindi katanggap-tanggap na agresyon laban sa mga bansang katabi ng Russia, ang Estonia, Latvia at Lithuania. Kasabay nito, sinabi mismo ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump na si Redcliffe ay pumunta sa Moscow hindi basta-basta lang at maaring may mangyari mula sa pagbisitang yon. At sa kabila ng mga naunang palusot ng Kremlin, na yon ay inamin na ng pinuno ng serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Russia na si Naryshkin na tinanggap niya sa kanyang opisina ang direktor ng CIA. Ngunit muling tinawag ng Kremlin na kalokohan ang mga plano ng Russia na salakayin ang Europa. Samantala, timiyak ng intelihensya ng Ukraine na hindi lang tungkol sa Ukraine ang napag-usapan sa Moscow at pinapayuhan nilang magpakita ng hinahon sa mga pampublikong pahayag. Sa madaling salita, himayin natin ng detalyado ang buong sitwasyong ito at ilatad ang lahat ng impormasyon ng maayos. Ang pangalan ko ay Alexei Pecci. Talakayin natin ng sabay kung bakit nga ba. Sa totoo lang, talagang dumating sa Moscow ang direktor ng CIA, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Kaya magsimula tayo sa mismong kumpirmasyon ng layunin ng pagbisita ng direktor ng CIA na si John Redcliffe sa Moscow. Ayon sa dalawang publikasyon, Wall Street Journal at Politico, ayon sa mga source na may alam sa usapin, ang pagpupulong ni Redcliffe sa mga opisyal ng Russia ay pangunahing nakatuon upang balaan ng Russia laban sa anumang eskalasyon laban sa mga bansa sa Baltic. Ibinahagi rin ng mga pinagkukunan ng mga publikasyon na si Redcliffe sa kanyang pagpupulong sa mga opisyal ng Russia ay humiling na bawasan ng Russia ang kanilang suportang militar at ekonomiko sa Iran. Paalala ko lang, iginiit ni Trump na wala talagang anumang suporta doon. Hindi tinukoy ng mga publikasyon kung sino-sino eksakto sa mga opisyal ng Russia ang nakipagkita sa direktor ng CIA, ngunit patuloy na iginigiit ng mga Ruso na wala raw personal na pagpupulong kay Putin. Kalaunan, kinumpirma ng pinuno ng serbisyo ng panlabas na paniniktik na si Sergei Naryshkin na oo, nakipagkita siya sa direktor ng CIA na si Redcliffe. Ayon sa kanya, naganap ang pagpupulong bilang isang talakayang pangtrabaho at tinalakay ng magkabilang panig ang mga usaping saklaw ng mga serbisyong paniktik. Binigyang diin ni Naryshkin na walang kakaiba sa pagpupulong na ito at ang ganitong mga kontak ay karaniwang gawain. Sa madaling salita, formal lang na palusot na parang wala namang seryosong nangyari. Oo, paalala ko lang, nung huling beses, ayon kay Naryshkin, ito raw ay karaniwang pagpupulong lang ng dalawang opisyal ng ahensya. Noong huling beses sa Moscow, ang direktor ng CIA, si William Burns, ay lumapag doon noong 2021, 5 taon nang nakalipas. Yun ang huling pagbisita, kaya kung sasabihin mong ito ay parang routine lang na wala namang seryosong nangyari doon, kalokohan lang talaga yan. At dagdag pa rito, isipin mo, isang eroplanong militar ng Estados Unidos ang lumapag sa Moscow. Paalala ko lang, sabi nga ni Putin, ang Moscow ay nakikipagdigma laban sa NATO, laban sa mga Amerikano. Kumusta naman kayo dyan mga dugyot na Ruso? Ayos lang ba sa inyo ang ganitong sitwasyon? Ibig sabihin, binabrainwash kayo? Sinasabi ng mga propagandista sa inyo na nakikipagdigma tayo laban sa NATO, laban sa Estados Unidos ng Amerika. At dito, sa ibabaw ng mga ulo ninyo, malayang malaya, sobrang malayang lumilipad. Ang eroplanong pang-transport na militar ng hukbong katihan ng Amerika ay lumalapag sa Moscow. Tapos lalabas si Peskov at sasabihin sa inyo, wala kaming alam, walang eroplano. Paano? Ayos lang ba sa inyo na ganun kayo? Pasensya na, niloloko. At heto, ang publikasyong Politico ay nagbibigay pa ng isang mahalagang psikolohikal na konteksto. Mula pa noong kanyang unang termino, si Donald Trump ay paulit-ulit na nagkaroon ng alitan sa komunidad ng intelihensya ng Estados Unidos tungkol sa mga isyung may kinalaman sa Rusya. Minsan ay inuulit pa niya ang mga pahayag ng Kremlin tungkol sa NATO o nagbibigay ng mas positibong pagsusuri kay Putin kaysa sa sinusuportahan ng sarili niyang mga ahensya ng intelihensya. Ngunit kamakailan, medyo nadismaya si Trump kay Putin matapos siyang makaranas ng mga pagsubok sa pagtatapos ng digmaan. Samantala, si Redcliffe mismo ay tinuturing na matigas ang paninindigan laban sa Rusya. Ibig sabihin, ang pagpili mismo ni Trump sa taong ito para sa misyon sa Moscow ay makabuluhan na sa sarili nito. Ganito na lang, pwedeng ipadala ni Trump si Stephen Witkoff na siguradong sip-sip na sip-sip kay Putin sa lahat ng paraan pero hindi niya ginawa iyon.
Sa halip, ipinadala niya si Redcliffe na kilalang kilala bilang maka-Ukraine. At alam mo, nakakatuwang panoorin kung paano sinusubukan ng mga opisyal mula sa magkabilang panig na pababain ang tensyon sa issue. Mismo si Trump ay nagsabi, at ito ay quote, si John Redcliffe ay mahusay na tao. Siya ang pinuno ng Central Intelligence Agency at napunta siya kay Trump hindi basta-basta at maaring may mangyaring maganda mula rito. Kami ay nagtatrabaho ng mabuti upang tapusin ang digmaang ito at sa totoo lang, pareho silang dalawa, sina Zelensky at Putin, ay gusto rin ito. Gayunpaman, dati niyang tinawag ang pagbisita bilang isang karaniwang biyahe at tahasang itinanggi ang bersyon tungkol sa pagsubok ng determinasyon ng NATO pati na rin ang mga parusa laban sa Iran o posibleng pag-atake ng mga Ruso sa Britanya. At literal na isang araw lang ang nakalipas, sinabi ni Trump na wala sa mga nabanggit ang dahilan nito. Hindi yon ang dahilan ng pagbisita ni Redcliffe sa Moscow. Bagaman ngayon ay sinasabi niya na hindi lang basta pagbisita yon, may mangyayari raw mula rito. At ang tagapagsalita ng Kremlin na si Peskov, sa kanyang panig ay naghayag na ang layunin ng pagbisita ni Redcliffe ay ang magkaroon ng ugnayan sa pagitan ng mga ahensya ng paniktik. Na ipabatid kay Putin ang mga resulta, ngunit walang naganap na personal na pagkikita. Hindi na nilinaw ni Peskov ang paksa na negosasyon ng direktor ng CIA sa mga ahensya ng paniktik ng Russia at idinagdag lamang na pag-usapan ang tungkol sa impluwensya. Ang epekto ng mga ugnayang ito sa pagresolba ng krisis sa pagitan ng Russia at Estados Unidos ay masyado pang maaga para pag-usapan. Ngunit ang panig ng Ukraine sa katauhan ni Kirill Budanov ay kumuha ng labis na maingat na posisyon. Narito ang kanyang pahayag. Hintayin natin ang opisyal na mga komento. Sa pagkakaalam ko, ang pagbisitang ito na orihinal na planong gawin sa ibang lugar ay inilipat at nayon ay natuloy na. Ang mga pangunahing paksa ay ang ugnayan, sabihin na natin, sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang sa mga tinalakay ay ang pagtigil ng bigmaan sa Ukraine, ngunit hindi ito ang pangunahing usapin sa pulong na ito. At sa direktang tanong kung maaring may kaugnayan ang pagbisita sa pagbibigay babala kay Putin tungkol sa posibleng mga aksyon niya laban sa mga bansa ng NATO, ang pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine ay nanawagan at ito ay isang sipi na magpakita ng pagpipigil sa mga pampublikong pahayag. Sa totoo lang, may isang kapansin-pansing detalye tungkol sa mismong eroplano. Dumating si Redcliffe sa Moscow noong Agosto 25 sakay ng military aircraft na C-17. At bago ang biyahe, ipinaalam ng Estados Unidos sa Ukraine na may papuntang delegasyon na mataas ang antas patungong Moscow. At hiniling nilang itigil muna ang mga pag-atake sa teritoryo ng Russia hanggang sa umalis si Redcliffe mula sa Moscow. At ang Telegram channel na Ukraine Context na sa totoo lang ay sinasabing malapit kay Kirill Budanov ay naglinaw na sa panig ng Ukraine, ayon sa kanya, ay alam ang ilang mga aspeto at issue na tinalakay sa Moscow sa mga saradong negosasyon sa ilang hindi masyadong mahahabang pag-uusap ng panig ng Amerika sa mga opisyal ng Russia. Kalaunan ay iniulat din na sa isang transport plane ng US Air Force ay may naka-install na espesyal na protektadong kapsula na sa loob ay mukhang isang maliit na silid ng hotel kung saan bumiyahe si John Redcliffe. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit na ba nagkaroon ng ganitong pag-aalala at dito mahalagang ilahad ang buong larawan ng mga datos mula sa intelihensya na tinalakay kamakailan ng Wall Street Journal. Nagsagawa ang mga militar ng Russia ng pagsasanay para sa paghahanda ng mobilisasyon sa Kaliningrad Oblast at iba pang mga reyon, sinusuri ang infrastruktura ng Ministeryo ng Depensa kung handa itong tumanggap ng mga bagong recruit, bigyan sila ng pagkain at armas. Ang mga bagong pagtataya ng intelihensya ng Amerika ay nirerebisa ang naunang mas kalmadong prediksyon na nagsasabing hindi maglalakas loob si Putin na pukawin ang NATO habang nagpapatuloy ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Kabilang sa mga posibleng senaryo ang isang cyber attack o kahit isang maliit na paglusob sa lupa. Ipinapalagay ng mga ahensyang paniktik ng Britanya na maaring makaranas ng mga bagong hakbang mula sa Russia ang mga bansa ng NATO sa nalalapit na panahon. Naniniwala ang mga eksperto na naghahanda ang Kremlin ng seryosong provokasyon laban sa alyansa at personal kay bagong punong ministro ng United Kingdom, Andy Burnham. Ngayon, ang Kremlin sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Mashka Zakharova na kilala sa pag-inom ay muling nagbanta sa Britanya ng mga pag-atake dahil sa pagtulong nito sa Ukraine. Inilarawan ni Ministro ng Depensa ng Lithuania, Robert Kaunas, ang lohika ng Kremlin sa ganitong paraan at ito ang kanyang sinabi, kailangan ng Kremlin at ni Putin ng panibagong paglala ng isang bagong tagumpay at sa kasong ito, ang mga pinakamalapit na target ay ang rehiyon ng Baltic at Poland. Sa intelihensya ng Estados Unidos, ang posibilidad ng isang matinding senaryo, ibig sabihin ay limitadong paglusob sa lupa, ay tinataya nilang mababa, ngunit ayon sa mga ulat, ito ay tumataas habang lumilipas ang panahon.
Karapat-dapat ding bigyang pansin ang papel ng Belarus sa senaryong ito at dito rin ay may mga kumpirmadong datos na. Ayon sa impormasyon ng Wall Street Journal na may sanggunian sa mga opisyal ng Russia at Europa, maaaring gamitin ng Moscow ang Belarus para sa isang hybrid na pag-atake. Pinipipilit ng Kremlin si Diktador Lukashenko, hinihiling na magbigay ng pakinabang. Плацдарм для открытия второго фронта. Sa kontekstong ito, magbibigay ako ng pagtatasa mula sa publikasyong Foreign Policy. Sa loob ng maraming buwan, ang Europa ay nakakaranas ng mas malalaking sabotahe na malinaw na konektado sa Rusya. At si Putin ngayon ay may lahat ng dahilan para itaas ang mga pusta dahil ang NATO ay hindi pa napapakita ng kahandaang ipagtanggol ang mga hangganan. Sa unang kalahati pa lang ng Agosto, nagkaroon na ng sunod-sunod na mga sabotahe sa Europa. Ang pangunahing tanong ngayon ay kung gaano kakreatibo si Putin. Partikular, maaring mag-organisa ang Kremlin ng mga aktong terorista sa mga lungsod sa Europa, gamitin ang migrasyon bilang sandata o magsagawa ng mga pag-atakeng hacker sa mga kritikal na infrastruktura. At binigyang diin din ng pahayagan na dati ay hindi naglakas loob si Putin na direktang umatake sa Europa dahil sa takot sa magiging reaksyon ng NATO. Ngunit sa ngayon, hindi pa ipinapakita ng alyansa ang kahandaang gamitin ang ikalimang artikulo ng kasunduan ng NATO kaya malaya si Putin sa kanyang mga galaw. At palagi siyang may pagkakataon, ika nga na umatras kung sakalin sumobra siya dahil maaaring tumugon ng NATO ngunit malamang na magpakita lamang ng mahinahong tugon. Sa kabuuan, ang pagbisita ng direktor ng CIA sa Moscow na una nilang sinubukang ipakita bilang karaniwang pakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng seguridad ay lumabas ayon sa ulat ng dalawang kilalang publikasyon, isang tuwiran at tahasang babala kay Putin laban sa pag-atake sa mga bansa sa Baltics. Ibig sabihin, opisyal na kinilala ng Washington ang realidad ng banta na ilang buwan ng binabalaan ng mga kaalyado sa NATO mula Lithuania hanggang Alemanya. Kasabay nito, bawat panig ay tumutugon sa impormasyong ito sa kanilang sariling paraan. Hayagang sinasabi ni Trump na wala namang seryosong nangyari doon, pero napapahiwatig siya na maaaring may mangyari. Ang Kremlin naman ay nagkakasya sa karaniwang pahayag tungkol sa mga kontak sa pagitan ng mga ahensya ng intelihensya. At ang Ukraine naman, based sa pagiging maangat ni Budanov, ay mas pinipiling wag makisali sa usapang ito sa publiko habang sinusubukan nitong makipagkasundo para sa sarili nitong linya ng negosasyon sa mga Ruso. Pero sa likod ng lahat ng mga diplomatikong pahayag na ito, isa lang ang nananatiling nakakabahalang katotohanan. Amerikano, Britaniko at Aleman. Ang intelihensya ng Amerika nang magkakahiwalay ay nagtala ng pagtaas ng posibilidad na susubukan pa rin ni Vladimir Putin na subukin ang determinasyon ng NATO. At nangyayari ito mismo sa panahong yon kung kailan ilang buwan ng sunod-sunod na naitatala ng Europa ang lalong lumalalang mga mapangahas na sabotahe na malinaw na may kaugnayan sa Moscow. Ngunit wala silang ginagawa bilang tugon. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.